Di kayo makapag-antay? Dito na ang part 2. Di na ako nakapag-enjoy sa bakasyon ko, be. Puro voice over na pinagagawa ko dito sa Pilipinas. So, kung napansin nyo, dito pa lang, tinanggal ko na yung pagkakatak-in sa polo shirt ko. Kasi, bukod sa natatakot akong mapagkamalang konsihal sa airport, hindi rin ako komportable. Lalo't magbubuhat-buhat pa ako ng maleta pababa at may kasama pang blender. Para saan naman tong blender? Uy, ba't bit-bit ko pa? Parating na rin kasi yung maghahatid sa akin papuntang airport. Kaya binaba ko na lahat ng mga gamit ko para di na siya maabala, nakakahiya naman. Lalo't di naman na niya ako sisingilin ng pamasahe. Kaso medyo natitense ako kasi mag-alas 12 na, wala pa siya. Alas 4 yung flight ko, dapat nga nasa airport na ako ngayon eh. Ganito kasi yung mahirap kapag libre lang yung sasakyan, di mo siya masabihan na magmadali. So, habang inaantay kong dumating yung sundo ko, may ipapakita lang ako sa inyong video clip. Nakasama dapat doon sa story nung part 1, kaso di ko na ilagay kasi minamadali nyo ako. Nakalimutan ko tuloy. Nanggigigil ako sa inyo. Ito yung nag-emote-emote pa ako dito sa my Corniche. Pagkakuha ko ng ticket ko, di pa ako umuwi agad. Kasi parang hindi ko kayang iwanan ng Saudi Arabia, guys. Kaya naguguluhan ako. Nagdadalawang isip ako, nababahala. Kung uuwi ba talaga ako o tuluyang magpauto dito sa kumpanya namin sa Saudi. Kaya ayan, pinunit ko na lang yung ticket at visa ko. Photocopy lang naman yan. Uy, for the content ba, sakaling di ako natuloy pag-uwi. Ngayon, balik na tayo sa part 2. O, wag kayo maguluhan ha, kasi kasalanan nyo to. Minamadali nyo ako, kaya nakaligtaan ko yung ibang mga video. Sayang din naman kasi yung pag-shooting ko doon sa Corniche kung di ko isama, no? Nag-effort pa ako. So, ngayon, pababa na ako kasi andito na yung sundo ko. Na medyo late nang dumating, pero hindi ko siya masabihan. Hindi ako makapag-complain dahil nakisuyo lang naman ako. Libre lang, kaya timpi-timpi muna ang akla, tiis-tiis lang. Charot! Hoy, char-char lang ka, Robert, ha? Huwag ka magalit sa akin. Well, actually, guys, 3 po talaga ang nag-offer sa akin na sasakyan para ihatid ako. Yes, madami po akong choices. Alam nyo naman, kapag masama kang tao. Pero ang pinili ko pong maghatid ay si Cap Robert na churchmate ko. Kasi bukod sa sila yung unang nag-offer, mas feel ko kasi na safe ako kasi ipagpe-pray over kanila. Kasama na yung piloto kahit di nila kaano-ano. Pati na yung mga makina ng eroplano, pakpak at gulong na it will be covered by the blood of Christ. Ganun. Andito na kami ngayon sa may parking area ng airport. Kumuha lang ako ng trolley na sobrang dami dito. Hindi ka mauubusan. Hindi gaya sa, ay Diyos ko, saka na ako mag-rent. Nanggigigil ako eh. Kung saan mang airport yan na laging ubos ang trolley. Umakyat kami papunta sa departure area of responsibility. Sa baba kasi yung arrival. Bukos na yung counter ng Emirates pagdating namin. Counter ba yung tawag doon? Yung kukuha ka ng boarding pass tapos ipapatimbang mo na yung luggage mo? Basta kung ano man tawag dyan. May mga nakapila na kasi mag-aalauna na rin kami dumating. Kaya nagpa-video muna ako habang may bitbit na maleta. Pan-TikTok tsaka Reels ba? Sayang din kasi ito pang content. Lagyan lang background music, no? I'm going home. This is for my people who just lost somebody. Huwag muna tayong umuwi. Hanggang sa nagmadali na kaming maghanap ng timbangan dahil magsasarado na raw yung counter. Sobra pa naman sa timbang itong bagahe ko. Umaasa kasi ako, guys, na hindi accurate yung timbangan ko sa bahay. Na mas magaan siya pagdating dito sa timbangan sa airport. So ito, nakapila na ako dito sa may timbangan. Pero hindi pa ito yung counter, ha? Kasi sureball ko muna dito bago ako pumila doon. Ngayon, it's my turn na. At nung pagtimbang ko, ayan, kitang-kita nyo, diba? Ang galing nung nag-video. Kuhang-kuha niya yung timbangan at maleta ko, ayan, o, kitang-kita. Nagpapabidyo ako, yung bintana binidyohan, hindi yung timbangan. Gigil ako. So, ayan, kinabahan ako kasi 40.6 kg yung bagahe ko. So, medyo accurate naman pala yung timbangan ko sa bahay. Ano? Kasi 41 kg siya doon. Diyos ko, nabawasan lang ng 400 grams. Pumila pa rin ako doon sa counter para mag-check-in nang hindi binabawasan yung laman ng bagahe ko. Baka sakaling mapakiusapan. Hindi na nga lang ako masyadong nakapag-video, guys, kasi nataranta na ako nito. Kaso nung pagtimbang ng staff, sobra nga ng higit 5 kilo. Kaya sabi niya kung gusto ko daw bayaran ito. Tinanong ko kung magkano per kg, nasa 94 realizations. Diyos ko, ang mahal. Kulang-kulang 500, babayaran ko. Kaya sabi ko, balikan kita, bawasan ko na lang. Kaya heto, nagbukas ako ng maleta. Buti na lang may paper bag din akong dala, kaya doon ko nilagay yung halos 4 na kilong laman ng maleta ko. At dito ko na rin pala nagamit yung bit-bit kong scotch tape. O, diba? Lagi akong handa. So, pagbalik ko doon sa counter, guys, ito hindi ko na nabidyohan talaga, ha, kasi natataranta na ako. Sobra pa rin siya ng timbang, guys. 37.5 yung lumabas. 35 lang ang alaw. Kaso alam nyo, hindi na nagsalita yung staff. Hindi na siya umimik. Nilagyan niya na agad ng sticker. Tapos, binigay na yung boarding pass ko. Kaya tuwang-tuwa kami. O, diba? Bakit kaya? Nagandahan siguro siya sa akin. Ano? Kinindatan ko kasi siya tapos inirap-irapan. Parang ganito, oh. Pero wag niyo akong gayahin, ha. Baka hindi niyo ako kasing ganda pagbayarin kayo.
Char lang. Hindi, pinag-pray din kasi namin yan habang nagbabawas ako ng bagahe. Na sana pagbigyan kung sakali mang sumobra pa. Tapos mababait naman talaga sila dito. Hanggat kaya nilang pagbigyan pagbibigyan naman nila. Sa Pilipinas lang naman mahihigpit tsaka OA. Lahat pera-pera ba. Maraming salamat po Kap Robert sa paghatid. God bless you. Ayun din pala yung dalawang workmate ko na kasabay ko din magbakasyon. Bago kami pumasok doon sa immigration, chinek ko muna itong boarding pass ko. Okay naman yung ticket ko pa Dubai. Connecting flight kasi ako. Kaso itong from Dubai to Philippines, kinabahan ako kasi ang nakasulat is standby. Baka tayuan ako nito sa eroplano pagdating doon sa Dubai. Nag-worry na naman tuloy ako. Ano ba to? Ang dami kong pagsubok ng pinagdadaanan, be. Lalo na nung dumaan na kami dito sa may immigration, kinakabahan ako kasi may mga hindi ako nabayarang plan sa Zain at Mobile. Natatakot tuloy ako, baka dito ako harangin tsaka singilin ba? Nasa 2,000 pa naman yun. Kaso heto, lusutang bakla. Ayan nga, sinusuot ko na yung belt ko na pinatanggal doon sa may sensor na yan. Iba talaga ang nagagawa ng power of prayers, guys. Totoo yan. Nakalusot nga din tong 4 na kilong pinagtatanggal ko sa luggage ko Ayan nasa paper bag, diba? So, bali 3 ang bitbit kong hand carry dyan, isang paper bag, isang sling bag, at isang backpack. O, diba? Iba talaga pag mahal ka ni Lord. Ayan pala si Marwin, yung isa kong kasabay na workmate ko, at ito naman po si Kuya Rudy. At papunta na kaming 3 ngayon sa Gate 27 para doon na mag-antay for boarding the plane, Sylvania. Natutuwa talaga ako dito guys sa nailusot kong paper bag na may lamang 4 na kilo. So, baba na kami dito sa may Gate 27 para dito na magpalipas ng oras habang nagpapahinga at inaantay na tawagin para pumasok na sa eroplano. Ay, Diyos ko, ang hirap din pala pag ang daming bitbit, ano? Nagbitbit pa ako ng jacket, di ko naman masuot Ang init pa kasi. Summer kasi ngayon dito sa Saudi, pero try ko sa loob ng eroplano, baka malamig doon, kaya dapat prepared tayo. So, ayan po yung mga pasahero sa sasakyan naming eroplano. Hindi ganun karami, guys. Tapos mga foreigner pa, wala masyadong Pilipino. Connecting flight kasi kami. At ngayon, nagsitayuan na kami for boarding. Hindi ako masyadong na-excite. Medyo nagwo-worry pa nga kasi hindi ko na-request nung nag-check-in ako na sa window seat ako ilagay kung may available pa. Kasi nga nataranta na ako doon sa sobrang bagahe ko. Yung last na bakasyon ko kasi guys, year 2022, never ko na-experience ang window seat. Kaya yung vlog ko noon, puro mukha ko lang. Walang mga vlog sa ulap-ulap ba. Saka yung pag-take off at landing na makikita mo yung overlooking view talaga. So, pinakita ko yung boarding pass sa flight attender. Tapos sabi, diretso lang daw. So, pag diretso ko, nakita ko tong mga ang gagandang upuan. Bakante naman, kaya dito na lang sana ako upo kako. Kaso sabi nila, may negosyo ka ba? Sabi ko, wala po mag-open pa lang pag-uwi. So di ka pwede dyan. Business class kasi yan. Ganun pala yun, di ka pwede sa business class pag wala kang negosyo. Char lang. So 42K yung seat ko, nasa 29 pa lang. Ang layo pa pala ng lalakarin ko, sa may bandang buntot pa yata. Ito na yung 41 and this is the 42, letter K, window seat. O diba? Dati pirawat ko lang to, ngayon dito na ako nakaupo. At wag ka, sobra-sobrang bintana pa yung binigay sa akin. Ito yung una, diba? Pwede ako dumungaw dyan kasi abot ko naman. Tapos ito naman yung tapat ko talaga na bintana na pwede akong sumandal. Diba? May choices ako, 2 na agad yan. Tapos yung pangatlo, ay, ando na pala sa likod, di ko na abot yan. So dahil ngayon lang ulit ako nakapag window seat guys, sinulit ko talaga mag-video at mag-picture as in. Kasi baka sa susunod sa may gitna naman na ako niyan. Hindi rin kasi puno itong, ay, ba't ang dami na namang pugad ng ibon? Oy! Hindi naman siya puno, konti lang kami, kaya pwede kang mag-request na lumipat ng upuan. Ayun marami pang window seat na available. Tapos ang kagandahan din nito ay ang lapit ko lang sa CR, nasa may likuran ko lang. Ayan diba? Bale, 3 airlines na ang nasakyan ko guys, PAL, Saudia at Emirates. At masasabi kong pinakamaganda ang loob ng Emirates plane pagdating sa economy. Maluwag yung upuan nila, hindi masikip. Gusto ko rin yung ambience sa loob ng plane, yung pailaw ba nila na nagre-reflect sa balat mo kasi ang sarap mag-selfie. Para bang may pagka-cinematic at dramatic style kahit wala kang nilalagay na filter. Kaya ayan, di ko napigilang mag-emote-emote na naman. Tapos nung magcha-charge na ako, napansin nung FA na hindi ko yata mapagkasya nung charger ko doon sa socket. Kaya ayan, binigyan niya ako ng adapter. O diba? Hindi ko ni-request yan ha. Kumbaga parang maternal instinct na niya siguro na nangangailangan ako ng tulong. May headset din silang binigay, ayan na di mo rin maiuwi kasi iba yung saksakan niya, di mo rin magagamit. Pang-aeroplano lang talaga. So dito, bago mag-take off, wala na yung actual demo-demo bin ng mga FA kung paano bahipan yung life vest, ganyan. Kasi lahat naman dito ng upuan may monitor, kaya panonoorin mo lang, ganun. Hanggang sa nag-take off na kami, stay yung plane lang pala. Gustong-gusto ko yung feeling guys kapag nag-take off na yung plane kasi para kang dinuduyan ba? May pagka-emotional din siya kasi kitang-kita mo yung tanawin sa baba na iiwan mo na, aalis ka na papalayo, ganun. Parang ganyan, ayan po yung overlooking view ng Dammam International Airport. Ganyan din kaya kaganda ang Dubai? Or mas maganda pa dyan, abangan ninyo sa part 3 ng aking Journey to the Philippines series.
Gaano nga ba kaganda ang mga makikita kong tanawin paglapag namin sa Dubai? Totoo nga bang one of the best international airports ang Dubai? Wala nga ba talaga akong makikita ditong dagang kosta? Pero bakit may nababasa ako? Coffee shop pala yan. Maraming salamat po sa panunood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.